practical steps to forgive. Adunay mga practical na mga lakang sa pagpasaylo. Una, confess bitterness to God. Isulti ng imuhang sakit na gibati diha sa Ginoo. Kung naa kay kahiubos, kasuko sa tao, una ka moadto sa imuhang offender, dangop usa sa Ginoo, Lord. Kining ako kasing-kasing, Lord, murag sakitan man gyud ko, Lord. Murag di gid ako mapasaylo siya ba? Tungod sa iyang gibuhat sa kuha. Idangop na sa Ginoo. Patabang sa Ginoo, isulti sa Ginoo nga, Lord, kanang tabangi ko Ginoo kay di gid ako ni makaya kun ako alang emosyon akong saligan. Di gid ako ni makaya, di gid ako kaya pasayloon ni tawana ka. Hinumdum mo sa story ni Peter Tanchi. Kanang pastor sa Christ Fellowship Church. CFC ba na? Christ Fellowship Church. Tama ba ko? CFC? Christ Fellowship Church? Sa commission. Basta kay Peter Tanchi. Abot mo, gwapo. CFC gani. CFC. Okay. Christ Fellowship Church. Una, si Peter Tanchi. Murag na feature iyahang live siguro sa mga 700 Club. Kung naabot ba sa maalala mo kaya. Iyang anak, gi-rape ang iyang anak niya. Gi-rape sa, barkada ba to? O murag, mga classmate ba nga ito sa balay niya na ay tao nga nas nakasulod niya gipang rape apel na yung anak ni doa. Pero nadakpan. Pero unsa yang gihimo? Yang gipasaylo. Ipasaylo niya ang mao nga nakasala. Naggrabe niyang hilak, grabe ang sakit na yang gibati. No? Pero iyang gipasaylo. Kay numdum mo atong salida pod na sa pato salidaha gani nga. Pastor siya, nga negosyante. Ganito. Nga diin. Kay numdum mo? Nga diin. Negosyante siya, dahil ako siyang kumpanya, kunya, later on, nahimo siyang pastor, nag-disciple siya. Yan nato siya gi-disciple na batanon, na nang-apply ito, nga medyo hambugon, may batasan, ano ba? Pero ang mama niya, Christian, under ato nga simbahan. Nagidala atong tawahan na atong pastor nga niguro. And then, yan lang gina-train, nga, wala pa gina gidiritso. Ato, di-appeal sa gathering sa mga men. Gathering. And then, kay Bulo mo, na nag-share dito, unsa ka maayo si pastor, unsa gid sa klase nga pastor. And then, nag-share sila, paano sila na-convert, no? And then, may usa ka lalaki, nag-share siya. Ana siya, abinin niyo si pastor, mag-ana ba? Kaya nibisita man sa siyang balay, nibisita sa balay sa pastor, niya nakita niya, may picture dito nga, may anak siya nga lalaki. Nagingnan niya, asa, man imong anak ron? So nga, namatay na. So, duha na lang gid sila magtiayon na bilin. And then, pag during sa ilahang tigom atong mga men, ngutan, ingon to lalaki, sa naitao nga, dito daw siya kay, natandogin siya sa kinabuhi ni pastor kay naay daw tao nga na daw driver sa truck. Unya nabanggaan ang iyang anak sa pastor. Unya pagkahuman pagkabangga imbes na iyahang ipapreso or patyon niya tungod siyang kasuko kay naligsan ko niyang anak, bugtong niya ang anak namatay. No, isa lang ilang anak namatay. And then pagkahuman unsay gibuhat daw atong tao? Iyahang gipasaylo ang mao nga tao, ang mao nga driver. Og ingon niya, instead na iyang ipapriso or buhatan niya dautan, iyang gipasaylo. Unya niya ana siya nga, ana tong batanon. Asa naman tong tao ron? And sa ang mao nga driver, ako mao kadtong driver. Imagine mo. Nihilak siya atong time tungod kay nakakuan sa mga grabe gid ay, no? Gipasaylo siya, gidisciple pagid siya, nahimo pagid siyang isa sa mga leader sa ilahang church. Katong driver nga nakapatay sa iyang anak. Bugtong nga anak. Grabe nga forgiveness. So kung imong saligan ang imong emosyon, ang imong pagbati, di gyud na nimo mapasaylo. Pero tungod kay nidangop siya sa Ginoo. Kay mihilak man gyud siya sa Ginoo kay tungod sa kasakit na iyang gibati. No? So mo na i-confess nimo sa Ginoo kung nakay kasuko, kahiubo sa tao, kalagod sa katao, i-confess nimo sa Ginoo, patabang ka sa Ginoo para matabangan kag mugaan imong pagbati and then after nimo muduol sa Ginoo, choose to release the offender. Pasayloon nimo ang nakasala batok kanimo. And lastly is pray for those who hurt you. Imagine mo, katong tawhanan, nag-pray siya atong tao nga nakabangga sa iyang anak. And then gidisciple pa niya. Kaya kaha nato na. Kaya siguro maampo Pero murag ang ampo siguro murag Lord, patya kung tawhana Lord kay para kabalus ko.
Murag ana siguro nga prayer, magampo oy. Pero ang problema, nga Lord kanang patya na Lord kay ikaw bitong banimalos para nako. Unta Lord kang maliksan na or pusilan. Ano ba? No? Pero lahi ang prayer na pasabot di. Pray for those who hurt you. Iampo tong nakapasakit ka nimo. Lisod man, but kini siya usa ka sumbanan sa kinabuhi diha kang Hesukristo. Kaya nga naman si Jesus guys ingon siya, Father, forgive them. Kay wala sila masayo sa ilang gibuhat. Prayer to ni Jesus Christ. Nag-pray siya sa iyang Father niya. Ingon niya, amahan ko. Pasayloa sila. Kaya wala sila masayo sa ilang gibuhat. Oh. Basig maingon pud ka nga, Lord, kabalo man siyang gibuhat sa kuha. Dili na mao. But choose to forgive and to release your bitterness diha sa Ginoo. Mao ni ang focus sa imong prayer. Ask God to help you to forgive, no? Pag-ampo sa Ginoo nga tabangan ka niya nga makapasaylo. Kay lisod man gid ingon na tao, tawhanon, lisod gid magpasaylo. And then pray for reconciliation. Diha ba sa kaminyoon, kung kamo magtiayon namoy mga misunderstanding or namoy mga away nga wala na settle. So pray for reconciliation. Family nga di nag-away-away ang pamilya, nani mga paryente, mga minas kinabuhi nga wala tingganay, bisag paryente lang, no? Pray. And then friendships. May mga higala ka nga nahimo nimong kaaway, alisod nga wala pa gid ma-reconcile. Pray nimo sa Ginoo. At the end, mabalik ang inyong friendships. So, ang conclusion nato, I encourage you to forgive someone this week. No, kung naka kay mga kaaway, so I encourage you to forgive him or her, no? Pasayloon nimo siya karon semana. And then demonstrate God's love through forgiveness. So daw, i-demonstrate nimo ang gugma sa Ginoo pinaagi sa pagpasaylo.